guys, it's been a very long time since I haven't filmed a talking video and a vlog for you guys because right now I was trying myself to get busy because meron kasi akong inasikaso. Especially naglalakad din ako ng mga documents na yun na kinakailangan for applying job. And yeah, it's been a very busy week for me. Because one of the reasons why hindi rin ako nakapag-vlog, and also to be honest siguro may may mga reasons din siguro. I think nga syempre nawalan na ako ng lakas ng loob na mag-vlog kasi syempre naghirap ang buhay ng mga hirap ng buhay nitong babae na 'to. Yes, unfortunately right now, talagang medyo marami ding problema din pinagdadaanan, you know. So, um, right now kasi medyo nagkakaroon na kami ng problema through financially. So, I'm not gonna tell the whole story why, but at least now, even though nga nahirap pa rin, even though na sa ngayon hirap financially, pero nagta-try pa rin namin try pa rin namin best namin mag-strive and just continue in life lang, and ano, walang katapusang pag-hope lang. And you know, kung may mga problema pinagdadaanan, we just trying ourselves to focus on the positive side. Yun naman talaga dapat yung kailangan gawin pagka meron tayong pinagdadaan ng pagsubok sa buhay natin. So, ayun lang. By the way, kahapon pala is nag-register na ako ng national ID. Sinamahan ako ni Jonlyn. Nagkataon din kasi na yung kasi nag-register kasi siya nung 2021 ng national ID. So, kahapon lang yan natanggap. Kahapon lang din niya nakuha dun sa City Hall. Sinamahan ko rin siya pumunta dun kahapon. And sabi ko, total, nasa City Hall na rin tayo. So, what if mag-register na rin ako kasi baka kinakailangan din talaga baka din kinakailangan din ng national ID for sa pag-a-apply ng job. So, yun din. So, sabi daw nila wala daw application or registration sa City Hall. Meron daw sa mga mall. So, from City Hall sa pagkuha ng national ID ni John Lane, sinamahan niya pumunta ng RFC kasi sabi daw meron daw sa RFC ng registration. So, punta kami ng RFC pagkatapos namin kumain, and yun, meron nga registration doon sa second floor sa RFC. Tapos doon nag-register na ako. Then, pinicturean ako lahat ng mga inano daw yung mga personal info ko. And also, ayun din, binigyan na rin sa akin yung QR code ng national ID ko, which is meron akong copy dito sa envelope ko. And also, also gumawa na rin ako ng resume na nakaraan. Pero pinakorek ko sa mga kaibigan ko, buti na lang na pina-check ko and marami sila nakitang mali. And kahapon tawa kami ng tawa kasi ang daming kalokohan na nakalagay doon sa resume, which hindi ko na-expect kasi akala ko talaga pang professional siya tingnan, pero basta may mga words na nakalagay doon sa resume ko na medyo malayo sa pag-a-apply ng trabaho. Parang, I mean, ano siya, pag-a-apply naman ng trabaho, pero I mean, alam mo yun, parang may info kasi doon na nakalagay doon sa objective ko doon sa resume na parang nakalagay robust connection with the clients, ganun. Tapos tawa kami ng tawa kasi ang ginawa ko lang kasi noon is, yun nga, pinakita ko sa ni Juliana yung resume niya. So, ayun, sinundan ko lang din yun. Pero, ginawa ko, pinapalit ko yung words na nakalagay doon sa objective niya, pinapalitan ko para yun ang maging akin. Pero hindi ko inaasahan na ganun yung nakalagay doon sa objective ko na robust connection with the clients, ganun. So, I think may meaning naman talaga yung robust, pero kasi, sorry, mali yata yung pronunciation ko. Pero kasi ang alam lang kasi lahat ng tao is robust is yun nga yung gamot na iniinom na para dun sa mag-asawa or basta yun. So, syempre, tanga na din si Bading. So, hindi ko alam na yun pala
Pero akala ko lang kasi nung una is related dun sa objective ko nga for the resume, pero ayun nga, ibang-iba nga talaga. So, buti na lang na-check nila kahapon kasi kung dumating sa point na mag-a-apply na akong trabaho tapos pinabasa ko yun sa pag-a-applyan ko or sa manager na magiging manager ko soon sa trabaho na yun. Baka tanungin na ako kung ano man nakalagay sa resume tapos kailangan ko may paliwanag. Tapos hindi ko alam kung ano ipapaliwanag kasi yun nga yung nilagay ko dun. Um, which is weird nga. Tapos tawa kami ng tawa kahapon talaga. So, ayun. So, buti naman na-check nila. And then may sinuggest sila sa akin na tanggalin na tapos yun nga, tapos papalitan itong statement ko sa objective sa resume. So, pinalitan ko na siya kahapon, sinend ko ulit sa kanila, pinasend ko, sinend ko ulit sa GC namin, sa GC naming tatlo, tapos pinatingin ko sa kanila kung okay na, ganyan. So, siguro later, piprint ko yan, ipapaprint ko ulit yung corrected resume na ginawa ko. Sorry, di ko alam sorry talaga kung magulo yung kwento ko. Just kakagising ko lang sa pa ng ulo ko. Um, so, sa Monday, meron akong makakasama, one of my classmates sa grade 12. And so, mag-inquire kami sa TESDA, which is not sure pa kung mag-ano na talaga kami for TESDA kasi right now kasi is nagbabase pa kami kung yun nga, inaantay pa nga din kasi namin yung results sa CAPS. So ayun nga. So, fortunately right now, nalaman ko na po yung, so guys didn't know, nalaman ko na po yung results ko sa POP ng isang araw and fortunately, um, yun nga, hindi pa ako nakapasa. So, ayun. Pero na nakalagay doon is may chance pa akong mag-apply ng slot. Yun nga lang, ang mangyayari is makikipag-unahan ako dahil nga marami nga yung nag-apply din ng entrance exam doon. So, ngayon, ang priority muna ng POP is unahin na muna yung mga nakapasa. Then, kung may magkaroon pa ng available slot after nila asikasuhin yung mga nakapasa sa POP, yun na yung ano nila, sunod nilang asikasuhin yung mga hindi nakapasa. So, hindi ko alam guys kung itutuloy ko pa sa POP kasi nga, syempre, yun nga, medyo may problema na tayo through financially. So, ayun lang, pamasahe din, malayo, natira ako dito sa Queens Road. Then, kung mag-aaral ako sa PUP, mas malaki pang problem kasi nga yung pamasahe nga din, medyo mahal. So, ayun lang. So, pwede din naman kung may kitulog ako yung tita ko taga Manila, kung may kitulog ako, kung papayagan ako ng papa ko. Pero let us see na lang. And ayun lang. Pero right now, ang goal ko talagang pasukan ng college is CABSO talaga. So right now, nag-aabang pa ako ng ilalabas nilang results sa mga nakapasa sa entrance exam. Pero pagdasal niyo ako guys, sana makapasa ako. Pero hindi ko na-expect na wala na ko i-expect na mga bagay kasi baka ma-disappoint nga lang ako sa huli. Gaya nga ng sabi ko ng mga nakaraan, 'di ba? So, tayo na lang kung basta let us wait and see na lang kung makakapasa. Then, ang plano ko sana kung hindi ako makakapasa sa CABSU, baka i-stop muna ako for this school year. Then, baka by next year ko na lang ituloy yung college. Bali, magpo-focus muna ako sa pag-work. Pero, ayoko rin talaga huminto kasi gusto ko talagang, kung ako talaga tatanungin nyo guys, gusto ko talaga magtuloy sa college. Ayoko din magkaroon ng 1 year gap kasi nga mahirap, hahabulin ko yun. And ayoko na rin na late graduate ng college kasi gusto ko na rin, nag-rush na rin ako. Gusto ko na rin talaga din after college, mag-work na talaga ako professionally and yung talagang work na talaga na um, gagawin ko and papasukan ko. So, ayun lang. So, ayun, pasensya na kayo kung medyo ganito nga, medyo magulo ako magkwento kasi bagong gising pa lang ako, as I said earlier, and medyo masakit yung ulo ko. So, ano pa pagkatapos nun? So, yun na nga, inaantay ko pa yung sa capsule ngayon, then,
right now kung, mag-aano ako ng sa pag-a-apply ng trabaho, siguro maghahanap lang muna kami ng part-time kasi nga siyempre medyo nag-aalinganan pa nga dahil inaantay pa yung result sa CABS. So nga, yun nga. So yun na lang. Last resort ko na yung CABS na yun. Putik talaga. Um, ah, Actually, nung nalaman kong hindi ako pasado sa POP, nalungkot ako. Pero expected ko na rin. Hindi ko talaga na-expect na makakapasa ako dun. Kasi mahirap talaga sa POP makapasa. Sa PLM, mahirap na rin. Yung kahit nga din na, kahit din yung honors to, yung honors student namin ka-classmate, hindi din nakapasa ng PLM. Just yun dun sana niya balak mag-apply. Yun, nakausap ko rin siya nung nakaraan, sabi hindi daw siya nakapasa ng PLM. Mahirap talaga guys, mahirap talagang makapasa. Swerte na lang siguro sa mga nakakapasa talaga, like yung mga ano talaga, as in magagaling talaga na students, ganun. So, hindi naman ako magaling eh. As is that, pinagpala lang ako ng Panginoon nitong bandang huli na naging honor student ako nitong second semester ng grade 12. Actually nga, hindi ko nga in-expect na maging honor student ako sa second semester kasi puro lang ganda yung ginawa ko. Puro ganda lang yung ambag ko dun kasi. So, hindi ko rin talaga ina-expect. So, yun nga sinasabi nila na na mas mabuti na wala kang hindi ka na masyado mag-expect. Mas okay na yung parang na lang, darating na lang siya sa buhay mo na hindi mo expect. Parang na lang, parang siguro mas okay na yung surprise na lang sana ganun. Kesa yung mag-expect ka tapos magkakaroon ka pa ng disappointment sa huli. So, yun ang medyo di maganda. So, yun na lang inaano ko ngayon sa buhay ko. So, very thankful ako because in all of my life talaga, never ako nagkaroon ng achievements or academic achievements sa buong buhay ko. Simula nung elementary medyo meron pa eh. High school hanggang, hindi, elementary nitong 5 and 6, tapos buong high school wala talaga. And this time, first time pa lang. So, it was very, it's been crazy talaga. And very unexpected nga na, yun nga, magkakaroon ako ng academic achievement for the first time. Ganun. So, although matagal ko na rin pinapangarap talaga. And ever since nung first semester talaga, nga hindi ako nakasama with honors sa first semester dahil din medyo may mababa akong grades. Pero alam mo talaga nung first semester, nung awarding ng first semester sa grade 12, talaga nag-wish talaga ako na sabi ko, sana by second sem kasama na ako. So, yun nga, hindi ko nga nang din expect na, ayun na makakasama ako. So, ganun. Kasi expected talaga, sabi ko, alam mo, wala na akong chance talaga na makakasama. Kasi syempre, puro mababa pa nga yung mga grades ko. Ganun. So, this time, hindi ko talaga expect, promise. So, I'm very thankful of that. Tsaka nagpapasalamat na rin ako kay Lord. And ayun lang. Pero, yeah, yun na lang. Mas maganda na hindi mo expect yung mga bagay-bagay. Kasi, kaya nga nasabi ko, once na nag-expect ka na nung una, magkakaroon ka nga ng disappointment nga. So parang daming ng disappointment nangyari sa buhay ko. So ayoko na pang dagdagan pa yung saka dagdag sa sakit ng ulo pag di ba may disappointment na nga nangyari ganyan. Tapos through acads pa, ganyan, di ba? So tama na, yun lang. Life after graduation, it was very hard. Especially nga dahil hindi mo alam kung anong mangyayari this upcoming few days. Tsaka parang, yun nga, is, nga, parang, ano kayang gagawin ko after grade 12, after senior high? Ano ba, tatrabaho ba ako or tuloy ba ako sa college, ganyan. Pero minsan, papaisip pa rin na makakapasa ka ba sa mga universities na na in-applyan mo, wala kasi kasiguraduhan eh. So, ayun lang, mahirap din yung nagbabase ka lang din sa isang university tapos hindi mo pa alam kung makakapasa ka pa, hindi mo alam kung tutuloy ka pa sa college or what. So, my life after graduation talaga medyo naggugulo pa yung yung medyo pa ako, nagugulan pa ako sa plano ko sa buhay. So, ayun din, medyo, to be honest, talaga nagkaroon din ako ng anxiety dahil nga sa
overthinking nga na iniisip ko anong kayang gagawin ko right after senior high, ganyan. So, yun na, parang dumating na ako sa point na parang nasa stage na ako kung saan na nag-aano na ako ng career, ng career, uh, what do you call this? Ng life career ko. So, it's either bang ganyan, ituloy ba yung, i-pursue ba yung college, ganyan. Pero kung ako talaga tanongin, gusto ko pa talaga ituloy yung college ko. It's just that, hindi pa nga ako sure talaga kung makakapasa ako. And, ayun nga. And, yun na, secondary reasons na rin na um, financially unstable kami. So, it was really hard talaga. Um, pero I just, ngayon ang ginagawa ko is nag-hope. Araw-araw nag-hope na walang katapusang hope talaga na sabi ko, sana tulungan ako ni Lord na tulungan ako ni Lord na may chance pa akong ma-achieve yung mga bagay-bagay. Also, nasana yun nga din na makapasa ako sa CAPSU and makapagtuloy pa rin sa pag-aaral. Kasi ayoko rin, honestly, kung ako talaga natangin, ayoko talaga mag-stop sa pag-aaral talaga. Pero kung wala talaga akong choice, you know, I have, baka sabihin ko na ano, I have to get through, I have to get through it of what I needed to get through. So, ayun na. Medyo di ko amin pinagsasabi ko. I'm so sorry. Medyo bangag. Sakit kasi ng ulo ko. Pero ayun na yun. So, yun na yung mga balak ko um, for this month and for this year pala. So, actually, matagal ko na yung pinapangarap na magkaroon ng work since last year pa. Pero last year kasi, syempre, pa lang eh. Syempre, kami pa lang yung grade 12, so medyo nag-iisip. Medyo parang sabi ko, di ko pa siguro kakayanin kasi, ayun nga, di ko pa tapos yung senior high ko. Pero ngayon, natapos na, medyo siguro kakayanin na siguro konti. Pero let us see. Yun nga, pa ako, nagbabase pa ako sa ilalabas din ng result sa CABSU. Tapos kung makakapasa man ako doon, go ako, tuloy ako sa college. Then kung hindi, baka, yun nga, pag-work na nga lang. So, alam mo actually, to be honest, hindi ko talaga na-expect na abot ako sa ganitong point na nag-decide na ako for this. And it's making me stress and anxiety talaga. Siguro, lahat naman siguro tayo dadaan talaga sa ganitong stage kasi it's part of talaga growing up. Kati ng likod ko. Ayun na. So, ayun na. So, sana, wish ko na lang sana maging successful tong lahat ng mga binabala kong gawin. And, ayun na, pag-pray niyo lang ako na sana makapasa sa CAPS. Ayun na talaga. Pero, wala na ako ni-expect na, wala na ako ibang bagay na in-expect na magaganda. Kasi, I'm too over it na. Too much expecting is gonna be too much disappointments. Ayun na. So, papanay pa ulit-ulit. So, life after senior high, it was, parang, it was like, kahit na even though 2 years, parang feel ko pa rin na parang temporary lang siya, hindi siya 2 years. I don't know, kasi there were certain things nga na, parang, medyo, aminin na natin, di pa ako masyado kontento sa experience ko sa senior high. I mean, some part, kontento na ako kasi, syempre, 2 years na yun eh. Hindi pa ba sapat yun na 2 years na nakasama ko sila. Pati yung experience ko yung senior high. Pero, siguro senior high school experience is one of the things na hindi ko makakalimutan. And, yung mga tao na dumating sa buhay ko, mga nakilala ko, ganyan, mga naging friends ko. Even though nga itong sa Nicolas, yung senior high school life ko sa Nicolas, even though there's a lot of
medyo marami ding, let us say, bullshit na nangyari. And, sobrang dami kong naging issue and hindi lang sa akin kundi sa buong classroom. And, yun nga din, including na rin yung um, sa pag-FO namin kay Danica. Sa lahat na yun talagang as in lahat na. So, even though nangyari nga yung mga ganung bagay, I'm still like very thankful kasi I got the chance nga na ma-experience ko yung, makasama ko yung mga tao sa buhay ko ng 2 taon na, na alam natutunan ko sa kanila yung pakikisama. Also, yung pakikisama and siguro yung to the point na nakilala na talaga namin yung isa't isa, kung ano talaga yung mga ugali namin, which is a good part kasi nga syempre yun talaga yung dapat na kilalanin mo yung buong pagkatao nito, ganyan. And so ayun lang. Very thankful nga ako kasi syempre actually sa totoo lang hindi ko rin talaga in-expect na magkakaroon ng ganung may mga taong darating sa buhay ko na in some way na pinasaya naman ako and also tinulungan din ako minsan sa mga hardships ko pag meron man akong hardship sa buhay ko sometimes. And it's very thankful lang. And I hope na sana sa college, sabi ko nga di na ako mag-expect But I hope lang na, sana yung mga nakilala kong tao sa senior high school, sana ano din sana sa college life. Ay nang, pati yung magiging experience ko. Sana same lang. Okay. And also, and kasi kung kukwento ko lahat kasi ngayon, medyo personal na. So, I think right after kila Jade, tas gumawa ako ng my life documentary. And then pinag-usapan ko lahat yung mga naging experience ko. I mean, hindi lang naman kila Jade yung pinag-usapan ko doon sa documentary, pati na rin yung nangyari during ng pandemic. And then, ayun nga, when our two loved ones passed away, and basta marami din ako sinabi sa documentary. So if you guys want to check my life documentary ko 2 years ago, you can guys check that out. Nalagay ko na yung link sa description ng video na to so that you guys can check that out pa rin. But to be honest, na-miss ko rin din talaga gumawa ng documentary. Last year gumawa din yata ako. Yes, I gumawa din ako ng documentary last year. And this year, hindi pa ako makagawa agad dahil nga, taga-try pa si Bading na mag-improve and also basta gumagawa pa ng way on how to live and nag-aasikaso pa sa mga importanteng bagay. So, ayun lang. Pero, ayun na. So, bala ko doon sa documentary is yung experiences ko sa senior high. Also siguro, include na dyan yung love life experience. Ganun. Hindi naman actually love life kasi ako lang naman nagkagusto. So, ayun na, nagbibigay na ako ng clue. So, ayun na, abangan nyo na lang yan. And sana makapag-ano pa ako ng time for that. Hindi ko alam kasi pwede naman ako mag-start ngayon habang wala pa akong ginagawa. Kasi kung mag-start pa ako very soon, tapos, ayun na, nag-aasikaso na, ayun na, may inaano na akong ibang bagay sa college, then tatrabaho pa. So, magsasabay-sabay. So, hindi ko na lang alam. So, hindi ko alam Hindi ko talaga alam. Naiyak ako. Medyo nagdadawang isip pa ako Pero ayun na lang. Right now, yun. So, right now, ang ginagawa ko is in-enjoy ko na lang natitira kong araw na wala akong ginagawa. Spending time sa sarili ko, din sa family ko. Kasi, right after this, magiging busy na ulit ako. And, magiging busy din sa pag-apply ng job. So, ayun lang. Wish me luck, guys. Oh my gosh, I'm very nervous. And,
kasi this time kasi I'm trying to make a move na kasi syempre ayoko na ng ganito klaseng buhay, na walang ginagawa and yun na nga, financially unstable na nga and ganito pa, ganyan. So, I know to my, yun yung sinabi ko sa sarili ko, I have to make a way na talaga by this time kasi nga, um, yeah, I need some improvement in my life. Pati, hindi lang sa akin, pati in our family talaga. So, so I was trying to make a way na, trying to make a movement, trying to improve. Sana maging successful itong pag-improve. Gusto natin mga sinabi ko. Hindi ko na alam ang pinagsasabi ko. Gulo na rin ng pagkwento ko, pati pagsabi ko sa mga kine-kineme. So, I'm so sorry. Kati talaga hindi ko. Hindi ko lang maisip. Hindi yata maayos yung paglamba ko sa damit na to. So, ayun lang. So, in-enjoy ko na lang yung 3 kong araw na wala pang ginagawa. Kasi right after this, oh my God, magiging busy na si Bading. So, ipag-pray niyo ako. Oh my God. Sana yung magiging work ko is hindi ganun mahirap. Ayun na. Sana kakayanin ko. I mean, that, um, dumarating naman minsan sa point na nai-stress tayo sa work natin, ganyan, sa mga bagay na inasikaso natin, ganyan. Pero, ano naman natin, ma-overcome naman natin lahat yan. Tsaka malalagpasan din natin. Ganyan din, yan din yung na-experience ko sa senior high. Like, talaga, there were times nga na umabot sa point na talagang na-stress ako, ganyan, um, nag-mental breakdown ako, meron ako mga episode na ganun, and lalo na nung research namin talaga, as in, talagang na-mental breakdown talaga ako noon. Hindi ko alam ano gagawin ko, ganyan. Until, siguro tadhana na yung time na na-dissolve na yung group namin, tapos, nakipag-tandem na kami kila Jody, tapos nagsama-sama na kami lahat, tapos dumami kami, naging 8 na kami sa research, ganyan. Tapos, na rin, and then, nung nag-final defense kami, dito kami sa bahay, nag-final defense, and, ayun, buti nga online kasi kung face-to-face, kung personal yung, namin, yung defense namin, tapos unprepared pa kami. Tapos, ang dami pa namin inasikaso, like yung sa exhibit, hindi sa exhibit, hindi pa nakata ako sa exhibit nun. Sa pa, sa Bagani, CPAR na dance namin, ganun. Tapos yung, sa marami talaga kami nasikaso nun. Tapos sa personal pa yung, yung final defense. Oh my gosh talaga. Pero buti na lang talaga ginawang online. Kasi, syempre, may script kami na pagbabasa, na babasahin, like, habang nagde-defense, ganyan. Pero buti na lang talaga nakaraos kami, as in talaga. Nagpapasalamat din ako kay Lord na nakapag-defense na kami. For the first time, then for the last time na rin kasi final defense na yun. And I got a chance nga na, makabading sila sa huling saglit kasi yun na yung huling beses sila pumunta lahat dito sa bahay. And, miss ko lang din yun. Miss ko lang din yung nag-inuman kami. Tapos, nagkantahan kami dito, nag-inuman kami. Nalasing ako. Sinayawan ko si Julum and all the stuff. So, oh my gosh talaga. As in, talagang weird. Actually, hanggang ngayon may video pa ni si Johnny nung sinasayaw ko si Julum. Sabi ko, wag i-review. Pinapanood yun, ayaw ko napanood yun kasi parang nahihiya ako. So, bara talaga, as in, yung hiya ko sa pagkatao ko, ganyan. So, ayun. Yeah, very thankful this year. It's been amazing naman. Naman masyadong nangyaring um, hardship. I mean, meron, pero now kasi tinatry naman natin yung best natin to be a better person, ganyan. So, sana tuloy-tuloy na to hanggang sa maging anghel na tayo. Ayun lang. So, I have nothing much more to say. I think it's that I just want to say na I'm very thankful nga for this senior high school life experience. Thankful din ako sa mga taong nakilala ko and dumating sa buhay ko, ganyan.
I just want to thank, um, gusto ko lang, I just want to say thank you kay Johnny pati kay Danica kasi even though hindi kami, itong friendship na to, itong Trias Diaz na friendship na to, even though hindi umabot ng 2 years, papasalamat pa rin ako kasi at least umabot naman kami ng 1 taon and siguro 1 taon na yun, siguro masasabi ko 1 taong pagtitiis kasi I mean may kanya-kanya naman kaming pangit na sides ng ugali namin eh. Pero nitong bandang huli, hindi na talaga namin kinayang ayusin. Kasi talaga sobra na and tsaka basta there's a lot going on. Like I said, kasi gusto sinabi ko na rin yung mga nangyari no nakaraan. So ayoko na ulit-ulit ngayon. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi sa kanilang dalawa, syempre na-experience ko ulit yung, I mean, parang na-experience ko ulit yung friendship, parang yun yung sinasabi ko sa kanila, kahit yung sinasabi ko din sa kanila noon na kayo yung pumalit kay La Jade after time na naramdaman ko na actually until na sinasabi ko hindi ko naman parang totally naramdaman iniwanan ako nila Jade. It's just that ano lang, kumbaga yun nga nagkahiwalay-walay kami tapos kanya-kanya na kami landas. So parang nasanay ako ng 2 buwan na nakasama ko sila. Tapos parang nung huminto nga yun, medyo parang na-devastated nga ako. So, ayun na, medyo too much more information. Panoodin nyo na lang yung documentary 2022 ko. Doon ko naman sinabi ko naman lahat yun doon eh. Pero ayun nga, so thankful naman ako sa dalawang yun kasi alam mo, talagang siguro na parang nagkaroon pa ulit ako ng pag-asa na ma-experience ulit yung friendship. So, yeah. So, that friendship naman, umabot na 1 taon. Then, hindi na rin nagtagal, natapos din. Because, yun nga, so sobrang daming nangyari, sobrang daming misunderstanding, tsaka conflict, involved na rin yung families, ganyan. So, that's one of the reasons why napag-decide na namin na i-end na yung friendship kasi hindi na lang talaga namin kaya kasi sobrang na rin talaga yung nangyari. And then right after sa Trias Diaz, kila Danica, pati kay Janine, ay nga, kila Juliana naman,